Sa isang sulok ng pangarap na walang kasing layo sa kanyang abot, si Sarah ay isang anino lamang. Buong buhay niya, tinuruan siyang bumangon sa bawat pagkadapa, bitbit ang pag-asa, na balang araw ay mararanasan din niya ang kapayapaan. Ngunit sa bahay ng mga Vargas, ang mga pangarap na yon ay tila mga basag na alaala, nakakalat sa sahig kasama ang kanyang dignidad. Simula ng maulila, napadpad siya sa syudad, isang dahon na tinangay ng hangin ng kapalaran, hanggang sa mapunta siya sa poder ni Senyora Altea, isang babaeng kasing lamig ng marmol na sahig ng kanyang mansyon. Ang bawat pagliit ng kanyang mundo, lumalaki naman ang bigat ng pasan sa kanyang dibdib, habang ang bawat bukang liwayway ay nagdadala lamang ng panibagong araw ng pagpapakasakit. Sarah, nasaan ka na bang bata ka? Halos 2 minuto nang tumutunog ang telepono ko. Bingi ka ba? Ang matinis na tinig ni Senyora Altea ang unang bumati sa umaga ni Sarah, bago pa man lubusan siyang makabangon mula sa manipis niyang banig. Mabilis na bumangon si Sarah, halos madapa sa pagmamadali. Paumanhin po, Senyora. Papunta na po ako, sagot niya habang nagmamadaling ayusin ang kanyang kusot na uniforme. Sa loob ng 3 taon, si Sarah ay naging kabit ng mga Vargas, mula sa paglilinis ng bawat sulok ng mansyon hanggang sa paghahanda ng pagkain. Wala siyang naging pahinga. Ang kanyang mga kamay, dati ay malambot at balat sibuyas pa, ay ngayon ay magaspang na at may mga kalyo. Ang kanyang muka, na dati ay may bakas ng ngiti sa kabila ng kahirapan, ay tila nalanta na. Ang mga mata ay laging may takot. Ang bagal mong kumilos. Tingnan mo. Halos matuyo na ang lalamunan ko sa kahihintay. Reklamo ni Senyora Altea habang iniaabot ang tasa ng kape. At ano ito? Bakit tila niluto mo lang ang mga itlog, hindi prinito? Hindi ba't sinabi ko? Gusto ko yung mamantika. Paumanhin po, Senyora. Akala ko po ay mas gusto niyo ang niluto dahil sa inyong... Wala kang karapatang mag-akala, Sarah. Ang trabaho mo ay sumunod sa akin, hindi ang mag-isip. Nagkakaintindihan ba tayo? Sigaw ni Senyora Altea at agad na sumagot si Sarah ng, Opo, Senyora. Araw-araw, ganito ang buhay ni Sarah. Ang mga salita ni Senyora Altea ay tila patalim na unti-unting sumusugat sa kanyang kalooban. Malimit na hindi siya nakakatulog sa gabi. Iniisip kung anong pagkakamali ang kanyang magagawa sa susunod na araw upang muling pag-initan. Ang kape ay laging hindi tamang init. Ang pagkain ay laging hindi tamang luto. Ang sahig ay laging may bahid na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Isang hapon habang naglilinis si Sarah ng banyo sa master's bedroom, narinig niya ang pagdating ng sasakyan ni Senyora Altea. Agad siyang nagmamadali. Alam niyang hindi magtatagal ay makakarinig na naman siya ng reklamo. Ngunit sa pagmamadali niya, napatid ang kanyang paa sa nakalatag na batmat, at ang hawak niyang botelya ng pabango ay nahulog at nabasag sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinisikap na pulutin ang mga basag. Ang mamahaling pabango na isang paborito ni Senyora Altea ay nagkalat sa sahig. Anong ingay yun, Sarah? Rinig niyang sigaw mula sa ibaba. At sa loob ng ilang segundo, nandoon na si Senyora Altea. Ang muka ay nakasimangot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakikita ang basag na botelya. Paumanhin po, Senyora. Hindi ko po sinasadya. Halos pabulong na sabi ni Sarah. Ang kanyang tuhod ay nanginginig. Hindi sinasadya? Sa lahat ng bagay na pwede mong basagin, ang paborito kong pabango pa. Alam mo ba kung gaano kamahal yan? Hindi mo yan mababayaran kahit ilang taon ka pang magtrabaho dito. Lumapit si Senyora Altea. Ang mga mata ay punong-puno ng galit. Tingnan mo ang pinaggagawa mo. Ngayon, ang banyo ng linis mo ay kailangan na namang linisin dahil sa kapalpakan mo.
Lilinisin ko po kaagad, senyora. Sagot ni Sarah. Ang mga luhay nagbabanta ng umagos. Hindi, hindi na yan sapat. Galit na sigaw ni Senyora Althea. Kapag nagkamali ka, dapat maramdaman mo ang bigat ng iyong pagkakamali. Hindi ka natututo sa pagkakasabi ko lang. Hinawakan ni Senyora Althea ang braso ni Sarah. Mahigpit na mahigpit. Halos maramdaman ni Sarah na mababali ang buto niya. Hila-hila siya nito patungo sa inidoro. Ang puso ni Sarah ay bumilis sa pagtibok. Hindi niya alam kung anong mangyayari. Dahil hindi mo nadadayal ang numero ko sa tamang oras. Dahil malabo kang sumunod sa sinasabi ko. At ngayon, dahil sa basag mong pabango. Mariing sabi ni Senyora Althea. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng paghamak. Ngayon, maligo ka sa amoy ng banyo ko. At sa isang iglap, bago pa man makapagprotesta si Sarah, marahas na isinubsob ni Senyora Althea ang mukha niya sa inidoro. Ramdam ni Sarah ang lamig ng tubig, ang amoy ng disinfectant at ang matinding kahihiyan. Pinilit niyang makapiglas, ngunit mas malakas si Senyora Althea. Ang kanyang mga kamay ay kapit na kapit sa braso ni Sarah. Ang kanyang sariling galit ay tila nagpapalakas sa kanya. Manatili ka dyan hanggang sa matuto ka. Hindi ka dapat umiral sa mundong to kung wala kang kwenta. Sigaw ni Senyora Althea. At nang sa wakas ay pinakawalan na si Sarah. Tila walang buhay na bumagsak si Sarah sa sahig. Umubo at humihingal. Ang muka'y basa at ang kanyang kaluluwa ay tila nadurog. Napakawalang hiya mo! Bulong ni Senyora Althea bago padabog na lumabas ng banyo. Naiiwan si Sarah nakahandusay sa sahig. Ang mga luhay dumadaloy kasama ng tubig mula sa kanyang muka. Wala siyang maramdaman kundi sakit at matinding pagkapagod. Pakiramdam niya, wala na siyang silbi. Kung mayroon lang siyang mapupuntahan, lalabas na siya sa mansyon na yun. Ngunit wala siyang sinuman. Ilang minuto siyang nanatili roon nang biglang may kumatok sa pintuan sa may ibaba. Rinig niya ang pagbukas ng pinto at ang boses ni Senyora Althea. Tila nagtataka. Magandang hapon po, Senyora Vargas. Naghahanap po kami ng isang Sarah Sandoval. Kasambahay po ba siya rito? Isang formal na boses ng lalaki ang narinig niya. Napabalikwa si Sarah. Sarah Sandoval? Iyon ang kanyang buong pangalan. Ngunit kailanman ay hindi niya sinabi sa sino man sa bahay na yon. Ang kanyang tunay na apelyido ay laging pinili niyang itago sa takot na baka humantong sa kanya ang kanyang madilim na nakaraan. Sarah Sandoval? Wala kaming ganoong apelyido dito. Sarah lang ang kasambahay ko at isa siyang simpleng ampon na walang apelyido. May bahid ng paghamak na tinig ni Senyora Althea. Mawalang galang na po, Senyora. Mayroon po ba kayong kasambahay na sa tingin niyo ay nawawala ng pamilya? Isang babaeng may katamtamang tangkad, may birthmark sa likod ng kanyang kanang tainga. May ipinakitang lalaki sa hawak niyang folder. Sa pagkakataong ito, unti-unting lumabas si Sarah mula sa banyo. Ang muka'y namamagapa sa pag-iyak at ang buhok ay basa. Ang birthmark na binanggit ng lalaki ay isang malalim na lihim na alam niya lang. Sarah, anong ginagawa mo sa banyo at bakit basang-basa ka? Sino ka ba rito para magpakita sa aking mga bisita nang ganyan ka? Singhal ni Senyora Althea. Ngunit ang mga mata ng lalaki ay nakatuon kay Sarah. Ikaw po ba si Sarah Sandoval? Tanong niya. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa likod ng tainga ni Sarah. Hindi nakasagot si Sarah. Ang kanyang dila ay tila namamanhid. Kayo po ba si Miss Sarah Sandoval? Nawawalang anak ni na Don Mariano at Doña Sofia Sandoval? Tanong ng lalaki na ngayon ay may bahid na ng pag-asa sa tinig. Nanginginig ang buong katawan ni Senyora Althea. Don Marino at Doña Sofia Sandoval? Ang mga pinakamayamang angkan sa buong Pilipinas? Ang mga pinakamakapangyarihang pangalan sa negosyo? Ang mga Sandoval ay kilalang kilala sa kanilang charitable works at sa matagal na nilang
paghahanap sa kanilang nawawalang anak na babae, si Sarah, na nawala noong 7 taong gulang pa lamang. Anong pinagsasabi nyo? Hindi siya ang hinahanap nyo. Isang hamak na katulong lang yan. Nauutal na sabi ni Senyora Althea. Humihingi po kami ng paumanhin, Senyora Althea. Ngunit base po sa aming investigasyon at sa lumabas na resulta ng DNA test na kinuha namin mula sa sample ng kanyang buhok na nakuha namin sa labas ng basurahan, siya po ang hinahanap namin. Sagot ng lalaki na ngayon ay lumapit na kay Sarah. Ako nga po pala si Attorney Benitez at kinakatawan ko po ang pamilya Sandoval. Matagal na po kayong hinahanap ng inyong mga magulang, binibining Sarah. Ang bawat salita ay tila martilyo sa ulo ni Senyora Althea. Ang namumutla niyang muka ay lalo nang namutla. Ang babaeng isinubsob niya ang muka sa inidoro. Ang babaeng araw-araw niyang pinagtatawanan at inaabuso ay ang nawawalang anak ng mga Sandoval. Ang mga Sandoval na ang pangalan pa lang ay kayang gumuho ang buong imperyo niya. Hindi. Hindi ito totoo. Pabulong na sabi ni Senyora Althea. Ang kanyang mga tuhod ay unti-unting bumibigay. Ang kanyang utak ay nagsimulang mag-process ng lahat ng kanyang nagawa kay Sarah. Ang mga mura, ang mga pananakit, ang pagpapahiya, ang huling ginawa niya. Isinubsob ang mukha ni Sarah sa mabahong inidoro. Sarah, anak ko. Isang matandang babae ang pumasok mula sa likuran ni Attorney Benitez. Ang kanyang mga matay pula sa pag-iyak, si Doña Sofia. At sa likuran niya, si Don Marino. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pag-asa at lungkot. Ma'am, sir, natagpuan na po natin siya, sabi ni Attorney Benitez. Tumakbo si Doña Sofia papunta kay Sarah. Niyakap ito ng mahigpit. Sarah, anak ko, buhay ka. Natagpuan ka na namin. Si Sarah, na gulong-gulo pa rin, ay umiyak sa yakap ng babae. Ang init na nararamdaman niya ay iba sa init ng galit na laging inihahain ni Senyora Althea. Ito ay init ng pagmamahal, pag-asa at kapayapaan. Nakita ni Don Marino ang basang mukha ni Sarah, ang kanyang buhok at ang kanyang nanginginig na katawan. Nakita niya ang basa sa sahig ng banyo. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Don Marino. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng otoridad. Isang boses na nagpatindig sa balahibo ni Senyora Althea. Si Senyora Althea na ngayon ay nakaluhod na sa sahig dahil sa labis na takot ay halos hindi makapagsalita. Don Marino, Doña Sofia, hindi po, wala po, naglilinis lang po siya. Naglilinis? Sa ganitong kalagayan? Mariing sabi ni Don Marino. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Senyora Althea. Anong ginawa mo sa aking anak? Wala po akong ginawa. Nagkamali lang po siya. Naglilinis po siya ng inidoro at naghahanap si Senyora Althea ng dahilan. Ngunit hindi niya mahanap. Ang kanyang buong pagkatao ay gumuho sa isang iglap. Ang babaeng pinakamahirap at pinakamababa sa kanyang paningin ay ang nawawalang prinsesa ng isang imperyo. Ma'am, sir, kailangan po kayong humarap sa korte sa kasong pang-aabuso sa isang menor de edad at trafficking. Seryosong sabi ni Attorney Benitez habang ang 2 pulis na kasama niya ay lumapit kay Senyora Althea. Hindi na nakasagot si Senyora Althea. Ang kanyang mga luha ay bumubuhos. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatakot sa kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Ang dating matigas na mukha niya ay puno ng panghihinayang at matinding takot. Isang linggong lumipas, si Sarah, ngayon ay si Sarah Sandoval, ay nakatira na sa mansyon ng kanyang tunay na pamilya. Ang kanyang mga sugat hindi ang pisikal, kundi ang dulot ng pang-aabuso ay unti-unting naghihilom sa gitna ng pagmamahal at pag-aaruga ng kanyang mga magulang. Ang kanyang mga kamay ay muling lumambot, ang kanyang mukha ay muling nagkaroon ng kulay, at sa wakas ay nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan. Isang araw habang kasama niya ang kanyang ina sa isang charity event na pinamamahalaan ng kanilang pamilya, nakita niya si Senyora Althea.
Ngayon, si Senyora Althea ay hindi na ang dating matikas at mayabang na babae. Ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska. Ang kanyang reputasyon ay nawala. Napilitan siyang magtrabaho sa isang maliit na organisasyon bilang bahagi ng kanyang serbisyo sa komunidad. Ang kanyang mataas na noo ay lagi nang nakayuko. Lumapit si Sarah sa kanya. Ang mga mata ni Senyora Althea ay nanlaki sa gulat at takot. Gusto niyang tumakbo, ngunit alam niyang wala na siyang mapagtataguan. Senyorita Sarah, nauutal na sabi ni Senyora Althea. Ang kanyang boss ay hindi marinig. Ngumiti si Sarah, isang ngiting hindi puno ng galit o puot, kundi ng pag-unawa. Senyora Althea, sabi ni Sarah. Ang kanyang boss ay malumanay ngunit puno ng bagong lakas. Hindi ko po makakalimutan ang mga araw na nasa ilalim po ako ng inyong pangalaga. Pero natutunan ko po doon ang isang mahalagang aral. Tumingin si Senyora Althea sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Natutunan ko po na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukot sa material na bagay, kundi sa kung gaano mo tratuhin ang iba. At ang kapatawaran, kahit gaano kahirap, ay ang susi sa kapayapaan. Patuloy ni Sarah. Hindi po ako kailanman maghahanap ng paghihiganti sa inyo. Ngunit nais ko pong magkaroon kayo ng pagkakataong matuto. Gaya ng pagkatuto ko. Naglakad si Sarah patungo sa pwesto ng kanyang ina. Inarap niya ang mga tao at ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Sa aming pamilya, naitatag namin ang Sarah's Hope Foundation. Ito po ay isang institusyon na magbibigay ng kanlungan at suporta sa mga inabusong kasambahay upang matulungan silang magsimula muli at mahanap ang kanilang tunay na halaga. Hindi po natin hahayaan na maranasan pa ng sino man ang aking pinagdadaanan. Ang mga salita ni Sarah ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Si Senyora Althea, nakatayo sa isang sulok ay nakaramdam ng kirot sa kanyang puso na hindi niya naramdaman kailanman. Nakita niya ang kabutihan sa puso ni Sarah, isang kabutihan na wala sa kanya. Ang paghihiganti ni Sarah ay hindi sa pamamagitan ng pagpapahirap, kundi sa pamamagitan ng pagpapatawad at paglikha ng pag-asa. Doon, sa gitna ng kanyang pagkawasak, nalaman ni Senyora Althea na ang pinakamalaking parusa ay hindi ang mawalan ng yaman, kundi ang makita ang taong iyong pinahirapan na umusbong ng mas maganda, mas malakas at mas puno ng pag-asa kaysa sa kanya. Sa wakas, ay hindi ang pait ng paghihiganti, kundi ang tamis ng pagtubos at paglilingkod na nagpapakita ng tunay na kagandahan ng isang puso na nakaranas ng kadiliman ngunit piniling maging ilaw. Ang pagbibigay ng isang daan para sa pagbabago, hindi lang para sa mga biktima. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman po sa baba kung ano man ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking storya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.